Pagdating sa Balanga, saglit kaming lumihis ng ruta. Binisita namin ang isang elementary school na dating Japanese garrison. Sa gitna ng mga silid-aralan, nakatayo pa ang maliit na torture chamber na ginamit ng mga Hapon. Sa World War II Museum dito, nakadisplay ang iba't ibang gamit ng mga mananakop at sinakop. Ito, meron silang mga nakadisplay dito ng mga actual bayonet blades ng mga Japanese. And ang sabi nila, dito sa area na to, kung nasan yung museum, maraming mga Pilipino rin, pati mga Amerikano na tinorture, pinatay. Ayon sa historian na si Dr. Ricardo Jose, hindi naman lahat ng Hapon noon malupit. Ang ilang bihag na swinerte, pinasakay sa mga truck kaya hindi na sila naglakad papuntang kampo. Ang mga naiwan sa marcha, nagtulong-tulong para mabuhay. Parang may civic sense na tutulungan nila yung iba. So let's say, yun nga kasi yung mga nahuhulog, pinapatay ng mga Hapon. So yung iba yan, mas malakas, sinasabi nila, kami nang bahala, we will help you. No? So halos kinakarga yung iba. And the tragic thing about that is kung minsan yung kinarga ay umabot sa Camp O'Donnell sa Capas at nag-survive. At yung nagkarga, siya naman ang namatay. Balik ruta kami. Nakakapaso na ang araw pagdating ng tanghali. Pero kung tutuusin, mas banayad pa ito kumpara sa temperatura na tumusta sa mga sundalo noong buwan ng Abril na nasa 40 degrees Celsius. Yung mga tubig sa palayan yan, nung panahon ng Death March, yan ang naging dahilan para sila mabuhay. Pag ang mga Hapon hindi nakatingin, nag-grab kagad sila para uminom dyan. Yan ang kinukwento ng father ko. Oo. Hindi ba marami tubig noon? O noon malinis pa to? Noon, malinis pa siyempre. Pero kahit anong dumi, basta may nakita silang tulog, para lang magkaroon sila ng liquid sa katawan.